Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang, ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Malinaw po ba ang audio natin? Sa pandinig ko mukhang hindi okay yung timpla natin ngayon, no? Pakialalayan lang, ha? Okay, so ngayon po ay unang biyernes ng buwan ng Pebrero o February at ngayon po ay kapisahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Isang kaugalian ng mga Hudyo na responsibilidad ng bawat magulang na ang bawat ipinapanganak, ang bawat bata ay dinadala sa templo. Para habang unti-unti nagkakamulat siya, nagkakaroon ng kaisipan, nagiging malinaw kung ano ang mga tradisyon at mga gawain na may kinaugnayan sa pananampalataya. Ulitin ko po, no? Responsibilidad ng mga magulang. Kung kaya itong si Maria at si Jose ay ginampanan nila ang kanilang tungkulin na ihandog o dalhin sa templo si Jesus nung siya po ay bata pa. Sabi nga po dito, sila ay naghandog ayon sa hinihingi ng kautusan at ayon din sa kanilang katayuan sa buhay. Kaya nga po ang kanilang inihandog, dito malalaman din natin na hindi mayaman itong mag-asawang si Jesus at si Jose at si Maria. Kasi kung ang kanilang katayuan, ang kanila pong inaalay ay mag-asawang bato-bato o inakay na kalapati. Kasi kapag mayaman, sabihin natin may katayuan sa lipunan, mga kaya nilang ihandog, mga baka, no, yung mga malalaking hayop. So, kumbaga paliit. So, pinakamaliit na yung mag-asawang kalapati o bato-bato. Pero hindi yun po naging hadlang para hindi nila gampanan na dalhin sa templo si Jesus nung siya po ay bata pa o nung siya ay sanggol pa lamang. Malinaw po ba? Yan. Kaya mayroon din ditong binanggit, no, na pangalan ay si Simeon. Pinakakuan siya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos na pagliligtas.
At nung dumating si Maria, si Jose, kasama si Jesus, na makita si Jesus, nagliwanag ang kanyang kaisipan, ang kanyang paningin, nabuksan ang kanya pong puso't isipan na ito na sa wakas ang pangako ng Diyos, ang katuparan ng Diyos. Kaya yung naging dasal niya, no, yung namutawi sa bibig niya ay, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin dahil nakita na ng aking mga mata. Sana nga lahat tayo, no? Lalo pa tayo madalas na nagsisimba, lahat o madalas na nasa simbahan, araw-araw nakakapagsimba. Ito rin ba ay bukang bibig natin o dasal natin na sana makita ko na ang Panginoon? Kung hindi pa natin nakikita, o baka ayaw lang natin siyang makita, gusto lang natin kumita. Magkaiba yung gusto mong makita ang Panginoon sa idinadasal mo na sana kumita pa ako, yumaman pa ako. Ibig sabihin marami pang pera. Nagpupunta rin ba tayo ng simbahan kasi gusto natin makita ang Panginoon? Isang araw makita natin? O lagi lang tayo pupunta kasi para humingi ng malaking kita? Hindi na natin nakikita ang Diyos. Katulad ni Simeon, no, yung physical. Nakita na yung katauhan ni Jesus. Pero anong sumisimbolo kay Jesus? Ang liwanag. Kaya nga naging simbolo ng pagdiriwang na ito ang mga kandila. Pakitaas nga yung mga kandila po ninyo. Yan. Bagamat siyempre, no, babasbasan natin mamaya yan at anumang bagay na binasbasan ay nagiging banal at pakatandaan natin na kailangan natin panatilihin ang kabanalan ng isang bagay o object na binindisyonan. So ang bawat kandila ay nagpapaalala sa atin na sana ngayon, no, huwag mong kakalimutan, nandito ka, nagdala ka ng kandila, nagpabasbas ka ng kandila. Hindi para magkaroon ng anting-anting o agimat. Although, no, dahil yan ay banal na bagay, kung sa tingin mo dinidemonyo ka, sa tingin mo tinutokso ka ng demonyo, magsindi ka ng kandila. Kung may nangaaway sa'yo, hampasin mo ng kandila. Hindi naman, no? Kung nalalabuan ka, nagkakaroon ka ng kalituhan ng isip, may problema ka, try mong magsindi ng kandila at idaan mo sa dasal. Kasi yun ang sinisimbolo dahil sabi ni Kristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. So wala si Kristo, hindi mo makikita ng physical na anyo, pero mayroong mga bagay na pwedeng magpaalala sa atin na kasama natin si Kristo. Kung nadidiliman ka, nag-brown out, magsindi ka ng kandila. Pero yun lagi, no, magpapaalala na si Kristo ang liwanag. Saan tayo pupunta? Wala nang ibang maggagabay sa atin tungo sa maliwanag na buhay, kundi si Kristo pa rin. Sa tulong ng mahal na Birhen, na siya ring nagbibitbit ng liwanag para sa mga anak na naliligaw, nadidiliman sa kanila po mga desisyon sa buhay, katulong pa rin si Maria para dulutan tayo ng liwanag. Pero siyempre, tayo pong lahat, no, ang laging nagiging hamon ay dali natin si Kristo na liwanag. Hindi tayo yung liwanag. Unang-una, tayo nga ang naghahanap sa liwanag. Pero kung makakita tayo, maging maliwanag kahit papano ang ating isipan, magsilbi din tayong sa mga tao na tutulong na maakay sila patungo sa liwanag. Diba sa inyo, maraming kandila. Sana yung iba ipamigay. Bigyan ninyo yung mga tao na
Sa tingin ninyo, may problema, bigyan ninyo. Para mapaalalahanan na hindi tayo iniiwan sa kadiliman ng Diyos. Kundi sa gitna ng kadiliman ng buhay natin, nandiyan siya bilang ilaw, bilang liwanag, at unti-unti makikita natin ang daan pabalik din sa Kanya. Sana po sa paggunita natin ng kapisahang ito, sa bawat kandila na bitbit natin, ay magsilbi nawa itong paalala sa atin na kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Diyos sa kadiliman. Amen.